Hello, good morning everyone. It's December 26, first day after Christmas, and also the first day of going back to work. This is Dr. Mads Flores of Mads Pack ER. If you are new in my profile, just follow Mads Flores profile or my Mads Pack ER page. So again, I think this has been my daily morning routine to do Facebook Live on my way to work. So today, I'm on duty on my third day of duty this December holiday, and now I'm going to Makati Medical Center. Sorry, dark because of the tunnel. Okay. While waiting for viewers, let's just drive first. Make sure that I'm driving safe. So later on, if you will see my post around 11 in my profile and at Mads Pack ER, we'll be discussing what's happening during December 26. What is common in terms of the complaints of patients in the emergency department or in the hospital during December 26. Alam niyo naman, December 26, the day after Christmas, syempre meron pa yung mga hangover from the celebration from yesterday. Of course, many were busy yesterday going to each family. Ito yung dadalawin ang buong pamilya, ang side ng pamilya, family of the mom and the dad if it's a family. And again, just an update, hindi ako nakinig, traffic sa EDSA. I was told by someone to use alternative roads for today and to use the Makati Mandaluyong route in going to Makati Med, because sabi nga pala sa news, traffic ang EDSA because of number one, road closure, because they are asphalting the road. Alam nyo, siguro may hinahabol na namang budget to. Siguro may isang ghost project na mauhuli na hindi natapos, kaya ngayon tinatapos ang EDSA. Again, hindi nila naiintindihan, December 26, there's some mga tao going back to work from a holiday. Syempre, tinatamad pa yan. So, anyway, let's discuss. Have you heard of the post-holiday syndrome? A post-holiday syndrome. Okay. So, check nyo na lang kung ano ibig sabihin ng post-holiday syndrome. Yung ibang tawag doon is post-vacation syndrome or post-debriefing syndrome. Ito yung condition na even though nakapag-celebrate, nakapag-rest yung isang tao, is pagdating on the first day of going back to work, the person feels very tired, very weak, not in the mood, not really in that mindset of going back to work. Okay? This is because when you had that adrenaline rush from the festivities from yesterday, medyo mataas yung adrenaline hormones mo, yung dopamine mo, and then by the time na today naubos na yung dopamine na yon, yung energy na nagpabigay sa iyo ng happiness, ng good mood yesterday, naubos na, and then today you're going back to that activity, that work na iniwan mo before the holidays. So most of us, most of those working, may mga iniwan niyang deadlines or paperworks or mga tinatawag nating labahin na hindi tapos, and then pinabayaan muna natin para makapag-celebrate tayo ng Christmas with the family. Now that tapos na yung Christmas kahapon, babalik na sa work, tatapusin na natin ang tinatawag nating labada.
So ako, that is my term. Pag marami akong work, sasabihan kong ang dami ko pang labada, hindi ko pa natatapos. So what to do if you feel tired, you feel weak, you don't feel like working, wala ka sa mood? Let's just follow the Mads method. Okay, ano ba para sa yung trabaho mo? If yung trabaho mo is your main source of income, make sure that you have the mindset to do your work today. Okay? If it's your main source of income, it's the main job na pag nawala sa'yo ito, maraming mawawala. Income, panggasto sa bahay, then definitely you have to think of that. You have to have that mindset that this is important in my life because I depend on this one. Okay? So number 2, have that attitude of na kailangan. And what else for the A? Acknowledge mo na hindi everyday is a holiday. Hindi everyday bakasyon. Babalik yung time na kailangan mo talagang bumalik sa work. So hindi pwede yung bakasyon ng bakasyon lang. So there is a time for play, time for vacation, time for family, and time for work. Of course, papasok din yan is your dedication with your work. Sa D. For dedication. If you're dedicated with your work, then hindi dapat mabigat pumasok sa trabaho. And of course, the C is, of course, zero in on the good side, that going back to work. Okay? Ano ba yung good side? Probably makikita mo ulit yung office mate mo, makapagkwentuhan kayo kung ano nangyari sa reunion, nagkakaroon kayo ng time for chismisan. Okay? So, follow that mindset. So, for those having the post-holiday syndrome, you feel fatigue, you have lack of energy, yung iba may konting headache, parang nahihilo, nanghihina. Maybe there's nothing medically wrong with you. It's just that your body is not okay. Stop muna tayo since may ambulance sa likod ko. I just have to make the ambulance pass by. Okay? Lumampas na yung ambulance. So since may dumaan na ambulance, let us discuss ambulance courtesy. Alam nyo ba na sa ibang bansa na pag may dumadaan na ambulance, nagkakaroon sila ng parang synchronized movement of the vehicles. Para yung mga isang linya ng langgam, lahat ng mga sasakyan pupunta sa isang lugar, tatabi, para makadaan yung ambulansya. So I have seen when I was having a trip in Europe, in Czech Republic, may dumaan na ambulansya. So sa likod, lahat ng mga sasakyan sa harap, para silang synchronized na nag-park in one line on the sides of the street para makadaan yung ambulansya. Pero dito sa Pilipinas, pag may ambulansya, bukod sa hindi natin mapadaan because sobrang traffic dito sa EDSA, walang point na pakadaan siya, walang ni alam kung paano magbigay ng way. Hindi alam kung saan ba dapat pupunta. Pupunta ka ba dapat sa kaliwa o pupunta ka ba dapat sa kanan? So ang importante, pag may ambulansya ka nang naririnig,
is kailangan mong tumabi. And in the Philippines, ang right side ang slow lane, ang left side ang fast lane. So basically, you have to lean on the right side. Ibig sabihin, pumunta ka sa right side para makadaan sa left side yung ambulansya. Okay? So that is the proper etiquette when you have an ambulance or any siren at your back. So bakit po importante na i-follow natin to? Alam niyo po, when a patient or a person is inside the ambulance, ibig sabihin that patient is probably in an emergency situation or in a very critical situation. And time is of the essence. Ibig sabihin, kailangan namin ma-deliver, kailangan namin mahatid yung pasyente immediately sa another destination. Kasi anything can happen in between the travel time. So, napaka-importante po yung time. So, kaya sa Pilipinas, medyo hindi maganda yung outcome ng mga pasyente natin because most of the time, they will arrive sa hospital delayed na. I had several episodes, experience in one of my hospitals na isang pasyente, 57-year-old male, marami risk factors, hypertensive, diabetic, alcoholic, and then holiday ritual celebration, complained of chest pain. So the patient has been complaining of chest pain for about 2 days pero hindi niya pinapansin kasi nga with the history of taking alcohol every day, kala niya indigestion lang. But I think 24 or 25 to December, around 11, the patient experienced severe chest pain with diaphoresis. Ibig sabihin po ng chest pain with diaphoresis, yung pinagpapawisan ng malamig. So yung sakit ng dibdib niya umaabot sa panga. So okay pa yung pasyente, hinayaan lang niya, nagpahinga siya. Then nung hindi na siya makahinga, nagpatawag siya ng barangay ambulance. Dito po sa Pilipinas, ang pinakamalapit na emergency medical services is yung mga tinatawag nating barangay ambulance. So, ito po kasi ay nangyari sa Pasay area. So, Pasay LGU ang nagsundo sa pasyente. So, even though holiday nung time na yon, it took them about 20 minutes to get to the patient and 30 minutes for the patient to arrive at the hospital. And as expected, pagbaba ng pasyente sa ambulansya, nagising siya. After that, nag-arrest. So, we did CPR, advanced cardiac life support, CPR, intubation, everything. We did everything. And then, unfortunately, this patient did not survive. Hindi siya nakasurvive. Siguro, hindi ko masasabi kung yung delay ba ng pag-transport sa pasyente ang cause or yung talagang condition ng pasyente. But if this incident happened in a first world country na maganda yung emergency medical services, yung ambulance service is fast, yung pagtawag ng ambulansya ay mabilis, siguro may tsansa na nabuhay yung pasyente. Kasi nakarating siya on time, hindi pa siya yung hirap, nabigyan siya ng paunang lunas immediately. Probably, mas maganda yung kanyang chances of survival. Isa rin po yan sa nasusulat, according to literature, the countries with good emergency medical services or response have better outcome in terms of survival for emergencies. And then, ang pinakamababang tsansa for survival are those with non-developed emergency medical response or EMS service.
Unfortunately, sa Pilipinas, if I'm not wrong, hindi pa rin po napapasa yung EMS law. Iniintay pa rin po natin siyang mapasa. Wala pa rin po tayong National Emergency Medical Response. So wala tayong 911 katulad nung sa US. Meron tayo before, nagkaroon ng 888 ba yun or something, or 911 din, pero hindi naman nag-work, hindi naging effective, hindi na sustain. So what we have now is we have private ambulance services that you can actually call when you need emergency help or transport. This is not an advertisement, but we have Lifeline. If you need and really need an ambulance, a service, this is a private ambulance service, you can dial 16911. Ang Lifeline, marami po silang stations. Every municipality, every city, meron sila na ambulansya that can cater for you to bring your patient to the hospital. Now, kung wala namang kakayanan magbayad na medyo kasi may kamahalan yung mga ambulance services na private. Meron naman po tayong barangay ambulance. Kaya lang sometimes itong mga barangay ambulance may pila rin. So ibig sabihin, marami rin silang tawag at uunahin din nila kung sino yung mas may kailangan nasunduin para matid sa hospital. Isa sa very important thing na dapat malaman po ninyo na pag tumawag kayo ng help ng ambulansya, ang ambulansya will bring you to the nearest hospital. Ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng mamili ng hospital na gusto nyo. Kahit na for example, kayo ay nakatira sa mamahaling lugar o condominium at gusto nyo pumunta, for example, sa malalaking hospital like St. Luke's BGC, Makati Med, St. Luke's QC, Asian Hospital, at malayo siya sa ruta ng ambulansya, hindi po kayo dadalhin doon kahit na pilitin nyo o kahit na i-request nyo. Kasi po ang kanilang policy is they will bring the patient to the nearest hospital kasi yun ang ruta ng kanilang ambulansya. And most of the LGU or barangay hospitals, these are, if I'm not mistaken, mga level 1 or 2 lang. Yung mga kanilang gamit hindi po masyadong kumpleto. So kailangan nilang madala kaagad yung pasyente sa pinakamalapit na emergency room. Okay, so sa mga pasyente, before nagkaroon ako ng complaint yan, nagagalit dun sa ambulansya, sinabi na hindi naman daw sila mapapadala doon, may nirequest silang hospital, pero hindi sila doon dinala. In-explain na lang namin na ang policy talaga is bring to the nearest hospital. Kasi kung ma-delay din naman ang pagpunta mo sa hospital because of traffic, sisisihin nyo rin ang sarili nyo kasi kung na-traffic kayo at pinilit yung magpadala sa mas malayong hospital. Okay. Still watching. Hi Ate, thank you for watching. Hi Jeneline, Flores, hi Ate Marisa Angeles, thanks for watching. I hope nakikinig kayo and you're learning a little bit. So wala akong magawa kasi ito na naman. Usually pag 26 hindi rin po traffic. Pag ganito mga panahon, mabilis mong pumasok sa hospital. Opo. Marami kaming pasyente pero hindi traffic. Madaling pumunta sa hospital. Pero eto na naman po tayo. I don't want to be negative about the government. I don't know what's wrong with MMDA. Bakit ginusto nila na ngayon at saka morning pa na magsarado ng kalye at maglagay ng asfalto. For those na dumadaan sa EDSA, na parati ko pong ginagawa, dumadaan na EDSA naman ako parati na dumadaan, maganda po yung kalye from my place, from Mandaluyong to Makati. Ibig sabihin, sementado siya na maganda, hindi siya lubak-lubak.
Okay. Ngayon, nilalagyan nila ng aspalto. Pinapatungan nila ng aspalto. Alam niyo po ba yung aspalto tuwing bagyo at dinaanan yan ng mga truck sa Pasay area after the bagyo, sigurado ka, napakadaming potholes. So yung sasakyan ko pag ang duty ko is sa Pasay, wala, bugbog dahil sa daming potholes because of aspalto yung lugar na yan. So again, I don't know kung anong meron sa utak ng ating mga namamahala sa gobyerno at gusto nila ngayon ayusin ang EDSA. Okay. Nakakawala ng holiday spirit. Kahit nasabihin natin na regular na pasok naman talaga today, expected na dapat may traffic. Usually sa ganitong panahon, marami pa rin naka-leave. So konti lang talaga yung pumapasok. And then mas mabilis dapat yung traffic as compared yan. Okay? So gusto ko lang banggitin, nakalagay doon, prepare to stop. Prepare to stop, kanina pa kami naka-stop. Okay, sa haba ng traffic. So isa na lang nanonood sa akin. Anyway, sa mga nanonood o kung mapanood nito when I convert this to a reel, sana magbigay naman po kayo ng star. Konting star will help continue doing some content for this profile and for my page. Okay. If you're new to my page is Mads Flores and Mads Fact ER. Ang ating niche is my name mnemonic. So it's more of medical information, not or advice. This is basically just discussing about things, trying to make medical terms in layman, maiintindihan ng karaniwang tao. So walang medical jargons. Pero hindi po konsultasyon. So hindi ako nagbibigay ng medical consultations through live or sa messenger. Pag medical consultation, we can do telemedicine or visit me at my hospital. Visit me sa emergency room ko. So I would gladly give you medical advice or treat you sa emergency room. And then A is for AI. I'm currently an AI enthusiast, an AI student. I've been having fun working with AI, different AIs. Yung mga for development of stories, for content creation, for image production, video production, up to work efficiency, and then project management. Yung mga pinag-aaralan ko. I enrolled in this 20-day AI program wherein you are given task para ma-practice nyo yung mga AI apps. So napakaraming AI apps. Iba-iba sila ng function, iba-iba sila ng nabibigay. And gamitin nyo pong if you want to try to explore everything and madi-differentiate nyo. I have seen it, iba-iba talaga. Hindi lahat created equal. May mga maganda yung output, may mga iba very plain and very sabihin natin putyo-putyo. So kahit na pareho yung picture and parehas yung prompt, wording, lahat perfect, and yung ibang prompt provided pa ni ChatGPT, paglabas ng output magkaiba. Some nakukuha talaga yung output na gusto mo, some ang layo, and ang daming mga glitches. Okay, so but it takes time. It's basically with AI kasi it also tries to learn what you want. So yung AI na ginagamit ko, since alam niya na, kilala niya na ako, so every time I ask for something is meron na siyang trademark
sa lahat nung pinoproduce niya na output. Even in when I do my stories and contents, pag pinapa-check ko na, pag pinapa-grammar check ko na yung content, alam niya na yung tone, alam niya na yung structure on how I do things. And then siya na yung mag-change nun. Eventually makadevelop ako ng better output because of that one. So every time you use your app, your AI app, ina-analyze niya rin yung kung ano yung mga activities mo. So basically, sometimes nga dahil alam na niya, minsan siya na yung nagbibigay sa inyo ng next na advice. So do you want me to create this one for tomorrow? Do you want me to create this one for December 31? So mga ganun. Okay. So D is for dog. I have 2 dogs. I am a dog lover. I have an old senior Shih Tzu. 15 years old na siya. Pangalan niya is Mishu. Bakit Mishu? Kasi during the time na na-acquire ko siya, it's Miss Universe time, nanalo si Miss P Awards back. So yung Mishu is Miss Universe. And then my poodle Monty, ang pinakamakulit na bunso. Okay, so it's a toy poodle. So I really love them because sila yung aking stress reliever. So pagdating ko sa bahay, kahit na anong mangyari, mangungulit yan. Anytime of the day or night, pagdating ko, for sure tatakbo yan. Especially si Monty. Si Mishu hindi na. Kasi medyo matanda na, so antukin na rin. So si Monty lang. Pero pag pareha silang gutom, for sure, sabay yung lalabas pagdating ko sa bahay. And of course, yung C, for the C, sometimes S, if you like to spell my name as Mads na S or Mads na C. C is for Cest or Cesty. Cesty contents. Ito na yung mga anything under the sun. Chismis, bagong trending, anong latest news, and of course, I also sometimes interject politics because even though I'm a doctor, napaka-importante po na you are always aware and active in terms of what's happening in the country, and you have to voice up kung ano yung opinion nyo regarding what's happening in the country. So nandito na ako, ito na yung asfalto. Yung asfalto ko, titingnan nyo, ayun, mga 2 inches yung kapal niya. So expect na lang natin sa pagdating ng bagong bagyo, kung babagyo man, lubak-lubak na naman yung asfalto na yan. Okay. Today is a very sunny day. For the past 2 or 3 years, yung Christmas natin umuulan. So happy that this year hindi po umulan ng Christmas natin. So mas better, mas maraming celebration na nangyari yesterday as compared to last year. So, Christopher from Canada, ano oras dyan? Bossing, pagpunta mo dito sa Makati, labas tayo. At baka hindi mo na alam ang Manila or Makati area. Si Sir Christopher Daniel is tawag doon, ka-townmate or magkakababayan po kami sa Binangonan, Rizal. So sabi niya sa akin, ma-assign siya dito sa Makati area. So again, if you're choosing a place between Makati and BGC, I would say BGC is like Singapore. Nandyan na lahat, lalakarin mo lang. Pero traffic, mas traffic. Depende kung saan yung office mo. If okay naman siya ma-traffic,
go BGC. Okay? But if Makati yung workplace, Makati, mas maraming condo ngayon na available, mas maraming surplus. So, I don't know, I heard mas mababa ng konti ang rental sa Makati ngayon because mas mababa yung nagre-rent sa Makati kasi mas marami prefer ang BGC. So, but again, depende kung saan yung area mo, kung anong gusto mo, walking distance to your working place, or you have a very nice environment during your off days. Hindi po ako madalas pumunta sa BGC kahit na yung area ko mayroong around 5 to 15 minute travel time lang going to BGC. Kasi pagdating mo sa loob ng BGC, ang traffic na. So, mas gusto mo pang maglakad kaysa ma-traffic. But, if you like to have a feel of little Singapore of the Philippines, yeah, BGC area. Hi, another cousin, Mary Lord Santos, thank you for accompanying me. Wala pa kayong mga medical questions dyan? Okay. So, 11:51 na, late na naman ako today. And ayoko na late in terms of going to the hospital. Buti na lang may konting leeway for me to be late. Okay? O may nagkamali pang kotse na pumasok sa loob ng sarado. Good luck. Yeah, sobrang traffic from my place usually pag Christmas or even during the pandemic, it's about 10 minutes, 15 minutes ang Mandaluyong to Makati Met. Now, I left my place 11 o'clock. It's 11:52. So, yun, traffic. Kasi nga, pinili ng MMDA na maglagay ng 2 cm asphalt. Hindi naman 2 cm, mga 2 inches na asphalt dito sa EDSA. Okay, para magmukhang smooth yung EDSA. Okay. Well, alam naman natin, pag patapos ng taon, nag-uubos ng budget, probably ito yun. Kailangan ubusin ng budget na hindi na ubos, hindi na gamit. So, kaya naghahabol. But, okay na rin, maraming trabaho ngayon, yung mga nangangailangan ng trabaho. So, mas marami yung actually nag-work during the Christmas day. So, I've seen a lot of construction worker doon. 24 ng gabi, still working. Hindi nakapag-celebrate with their family. Because, I don't know, ba't may hinahabol sila sa EDSA today? Okay. So, I'll continue the live. Nagsasalita lang ako hanggang makarating sa Makati area, and I'll stop the live pag nandun na tayo sa Ayala. Since by that time, I'll find a way to use the alternate roads or mga side streets ng Makati para mas mabilis yung travel time. Okay. What interesting case did I see yesterday? Unfortunately, yesterday, nothing special, but like what I've mentioned, sabi ko sa, di ba, I don't want to see my friends as patients sa workplace ko. So, but yesterday, I saw a very good friend who brought her son to the hospital because of a medical problem. So, naayos naman namin ang medical problem. Hopefully now, they're on their way to Boracay to have fun. So, of course, importante yun. Gaya ng sabi ko, ng ginawa niya, the son has been experiencing abdominal pain na for several hours.
still nung morning, and then meron nga silang expected travel today going to Boracay Island. So isa sa napaka-importante dapat niyong tandaan that when you travel to another, okay, even though local lang yan, local travel, make sure na you are in good health, because you don't know if yung pupuntahan ng lugar ay mayroong magandang medical facility. Okay? So in Boracay, marami naman po maganda ng clinics, small clinics. May hospital na, but hindi pa rin siya parehas ng service or medical service na makukuha mo in terms of hospitals here in Metro Manila. Of course, you don't want to have an emergency in an area na medyo kulang yung magiging makukuha mong medical attention. So maganda, always then when you travel, please prepare all your necessary medications. Other than your maintenance medications, please prepare for number 1, medications for diarrhea. Kasi very common, traveler's diarrhea. If you're not familiar with the food, even the water, and then sensitive yung tiyan mo, madali kang magkaroon ng diarrhea. So you don't want to spoil your vacation because every 5 to 10 minutes nandun ka sa CR. Okay, you want to enjoy the beach, okay, unless you want to feed the fish with your previously ingested food. So hi Miss Patty, thanks for watching. I'm driving carefully, basically because it's traffic. Ito na yung pinaka careful na driving as you can expect, because my speed is, I think, less than 1 kilometer per hour. Hindi pa pumapasok yung speed ko ngayon sa umaakyat. So para ko lang hindi ko tinatapakan yung accelerator. So ganong kabagal ng traffic ngayong December 26. Thank you for dropping by my live, and then later on, engagement time, see you. I'll go to your place. Meron ba tayong bagong dancing content later? Okay. Tanggalin ko lang tong reminder sa akin na mid-shift ako ng 12 noon. Kasi wala. Okay. So ako naman magtatanong, since napagod na rin naman ako magkwento. So how do you distress during the holiday season? Anong ginagawa nyo to distress during the holiday season? I know holiday season is basically the debriefing or the time you distress with your family. Kaya nga lahat is out of town, out of the country, having their vacation. Pero minsan po, even during your vacation, stressful din yan. Kasi the preparation, yung dadalhin damit, dadalhin luggage, and then the itinerary, and then the unexpected events. Mga stressors din yan during travel. So may konting stress din during the holiday season. So what do you do para hindi naman ma-spoil yung inyong bakasyon? Kasi ilang araw na lang, 5 days, 2026 na. Okay, gusto na nating hugasan lahat ng nangyari sa atin ng 2025. Can anyone tell me ano about 2026, year of the year of the horse? If I'm magpo-48 na ako this 2026, 12, 24, yeah, year of the horse pala ang 2026. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. So
most of the time, pag year mo, hindi naman ibig sabihin year mo is lucky ka. I think I'm wood horse, if I'm not mistaken. So I don't know kung anong horse this year, kung compatible ako sa zodiac year this year. Before, gusto nilang palitan ng pangalan ng EDSA, lalo na nung after the event na palitan na yung pangalan ng EDSA, so para hindi na siya ma-associate na sa previous revolution. So if you will rename EDSA, ano kaya ang pangalan na itatawag natin sa EDSA? Baguhin kaya natin siyang Pong Pagong. Sino nakaka-remember ng Batibot? Sa Batibot, si Pong Pagong is one of the main characters na kaibigan ni Kiko Maching. So sa kabagalan ng traffic sa EDSA, yun, dapat palitan na ng pangalan ng Pong Pagong than EDSA. Wow. I'll just check. I'll open the radio to check some news lang. To check. Ng generator ang mga air conditioning unit. So makinig muna ako ng news kasi para makita ko kung bakit talaga traffic. News Center ng DCMM. Hatid ang mga eksklusibong panayan at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon. Headline ngayon. Bahay na ginagamit ang paggawaan ng paputok sa Pangasinan sumabog. 2 patay, 8 sugatan. 5 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, mga namimili ng paputok sa Divisoria dagsana. Pero bentahan ng mga bilog na prutas, matumal pa. Rosana Fajardo nagbitiw bilang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure. 3 motor inararo ng kotse sa Baclaran, 5 sugatan. Driver na nakainom umano, pinagbubugbog. Batangas Port Terminal nawala ng kuryente. Mga pasahero tiis muna sa init. At ang birthday wish ni Ivana Alawi sa kanyang birthday, alamin. Wow. Ako ang birthday wish ko kung ako magbe-birthday is maging katulad ni Ivana Alawi at magkaroon ng ganyang karaming followers. Gayon! Mga kapamilya, trahedya ang bumungad sa araw ng Pasko sa Dagupan City, Pangasinan. 2 ang patay at 8 ang sugatan sa pagsabog sa paggawaan ng paputok sa isang residential area kahapon. Balita mula Pangasinan, hatid ni April Rafales. April! Sa ulat ng Dagupan City Police Office, pasado alas 7:30 ng gabi nang marinig ang malakas na pagsabog sa residential area sa Sitio Bukid, Barangay Bacayo Norte, Dagupan City, Pangasinan. Sa paunang investigasyon, ang pagsabog ay nagmula sa isang improvised o maliit na paggawaan ng paputok na umano'y nasa loob ng isang bahay. Sa lakas ng pagsabog, nagkalat ang debris sa paligid ng lugar. Namatay habang ginagamot sa ospital ang isang 21 anyos na lalaki habang patay din ang isang menor de edad na babae. Ayon sa pulisya, nadaganan ng debris ang bata at hindi na makilala sa tindi ng sunog sa katawan. Actual natin sa gilid ng bahay. Pagkatapos, nasunog siya kasi kasama niya yung mga motor doon. Yung motor may gasolina, kaya naglagablab na rin. Kaya nasunog na rin siya.
Walo naman ang sugatan kabilang ang 5 taong gulang na lalaki. 6 na bahay din ang nadamay sa sunog. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagsabog habang inihahanda na ang mga patong-patong na reklamong kakaharapin ng may-ari ng bahay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales. Umabot na sa 21 nahuli sa pagbebenta ng iligal na paputok online, 6 na araw bago ang pagpasok ng bagong taon. Sinabi sa DZMM ni PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson. Wow, online na rin pala yung pagbili ng paputok ngayon. Yan, hindi ko na-realize. I've seen nga pala even sa mga online shops na you can buy firecrackers. CG para matukoy ang supplier ng mga naturang paputok. Muli ring nagpaalala ang PNP na bawal ang pagbebenta at pagbili ng paputok online. Sa mga nagbabalak magbenta po ng mga firecrackers, mas mainam po na tigilan na natin po yan. Sa firecrackers law is even po yung possession po nitong mga illegal firecrackers po is a violation po. Nakita po natin na meron pong isang supplier silang kinukuhanan po, and meron na po tayong idea kung saan po yan. Bukod sa mga nagbebenta, posible ring mapanagot ang mga gumagamit na illegal na paputok. Sa parayam ng DZMM, sinabi ni National Capital Region Police Office spokesperson Police Major Hazel Asilo na pwede makasuhan ang mga gagamit ng illegal na paputok dahil sa paglabag sa ordinansa ng lokal na pamahalaan. Tiniyak naman ng NCRPO na mas paigtingin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga barangay para sa mas ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Napakagandang news po yan, napakagandang balita, and then napakaganda rin po na ang proyekto ng ating gobyerno regarding the matagal ng Oplan Iwas Paputok. Ang target natin is really mabawasan yung mga incidents of firecracker related incidents na every year bumababa na, sana maging zero na eventually. Talaga ng firecracker zone o lugar kung saan pwedeng magpaputok. Sabi ni Asilo, Quezon City pa lang ang may designated firecracker zone. Ilagsa naman ang mga tindahan ng paputok sa Divisoria ilang araw bago magbagong taon. Balita mula. Okay, kahit marami nagbebenta sa Divisoria, wag na po tayong bumili ng paputok. I'm one of those advocates na please maghanap na lang po tayo ng ibang paraan na mag-ingay this coming New Year. So later on in my post, makikita niyo po ang aking article that will be released in a few minutes, probably by 12 or sa Matt's Fact ER. My personal experience in using firecrackers when I was younger. So again, Paputok ang ikinagulat ng ibang namimili, kundi pati na ang bentahan sa Torotot. Ang maliit ito na dating 8 pesos ay 10 piso na at 65 pesos ang pinakamalaki. Sa mga nagbabalak namang mag-party, mabenta na rin ang mga pandisenyo sa New Year gaya ng mga banner at logo na mabibili ng hanggang 150 pesos habang 35 pesos naman sa headband. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Thank you, Trisha Lindo. Sa Maynila pa rin, isa ang patay matapos tamaan ng ligaw na bala sa Tondo sa gitna ng selebrasyon ng Pasko. Samantala, umabot na sa 7 ang naaresto dahil sa indiscriminate firing ayon sa PNP. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars! Just sa ulat ng PNP, nakikipag-ignuman umano ang biktima. okay, habang yung news is medyo hindi interesting, just a word of advice. In case mapasok kayo o magkaroon kayo ng incident na naputokan kayo o natamaan kayo ng firecrackers, ang napaka-importante gawin, wag po kayong magpanic. Ang una nyo lang gawin is let's stop the burning process by placing your hand or the injured area to a running water. Ibig sabihin, hugasan lang po natin yung area na napaso ng running water. Ibig sabihin, tumatakbong tubig. Tap water, hindi kailangan malamig, hindi kailangan yelo. Okay? May tanong, tama po ba yung ibabad sa ice water or yelo yung napasong parte ng katawan? Ang sagot po doon, no. Don't. Okay?
huwag niyo pong ibabad yung napasong area sa ice bath or yellow. Kasi even po yung lamig is nakakakos din po ng burn, ibang klaseng burn. Okay, that's a different type of burn. Ang kailangan natin is pigilan o stop yung burning process. Ang pinaka mabisang paraan is yung hayaan lang siyang